Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian sa kalangitan, ang mga kulay ay namumuhay ng masaya at payapa. Ang kahariang ito ay pinamumunuan ni Bathala, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang 7 niyang anak na prinsesa ay ang mga kulay na kilala natin ngayon. Si Pula ang pinakamatapang, si Kahel ang masayahin, si Dilaw ang pinakamatalino, si Luntian ang mahilig sa kalikasan, si Bughaw ang mahinahon. Si Indigo ang misteryosa, at si Lila ang bunsong mahilig sa sining. Ang bawat prinsesa ay may kani-kaniyang katangian at kaharian. Si Pula ang nagbibigay kulay sa mga bulaklak tulad ng rosas at gumamela. Si Kahel naman ang sa mga prutas tulad ng pongkan at papaya. Si Dilaw ang nagpapakislap sa araw at mga bituin. Si Luntian ang nagbibigay buhay sa mga dahon at damo. Si Bughaw ang nagbibigay kulay sa karagatan at kalangitan. Si Indigo ang sa malalalim na bahagi ng dagat, at si Lila naman ang sa magagandang bulaklak tulad ng orkidyas. Sa simula, sila'y nagtutulungan at masaya sa kani-kanilang gawain. Ngunit isang araw, nagsimula silang magtalo. Nagsimulang magyabang ang bawat isa kung sino sa kanila ang pinakamahalaga at pinakamaganda. Sabi ni Pula, "Ako ang kulay ng katapangan at pag-ibig, ako ang pinakamahalaga." Sumagot si Kahel, "Hindi, ako ang nagbibigay ng lakas at sigla sa mga tao. Mas mahalaga ako. Hindi nagpatalo si Dilaw, ako ang kulay ng araw, kung wala ako madilim ang mundo." Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo. Nagalit si Luntian dahil sinisira daw nila ang kapayapaan ng kalikasan. Nagtampo si Bughaw at sinabing siya ang nagbibigay ng katahimikan. Pati si Indigo at si Lila ay sumali na rin sa awayan. Dahil sa kanilang ingay at pag-aaway, nagdilim ang buong kalangitan. Nawala ang kanilang mga kulay at naging kulay abo ang lahat. Biglang kumulog at kumidlat ng malakas. Nagpakita si Bathala na may lungkot sa kanyang mga mata. "Mga anak ko, bakit kayo nag-aaway? Hindi ba ninyo naiintindihan na bawat isa sa inyo ay mahalaga?" Wika niya. "Hindi kayo magiging buo kung wala ang isa't isa." Natauhan ang mga prinsesa. Napagtanto nila ang kanilang pagkakamali. Nagiyakan sila at nagsimulang magyakapan bilang tanda ng kanilang pagsisisi at pagkakaisa. "Patawad, Ama," sabay-sabay nilang sabi. "Patawad, mga kapatid." Dahil sa kanilang pagmamahalan at pagkakaisa, unti-unting bumalik ang kanilang mga kulay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila magkakahiwalay. Pinagdikit-dikit sila ni Bathala sa isang magandang arko sa kalangitan. Sila ay naging isang makulay na tulay na kumakatawan sa kanilang pagkakaisa. "Mula ngayon," sabi ni Bathala, "kayo ay magkasama ng lilitaw pagkatapos ng ulan. Kayo ang magiging simbolo ng pag-asa at pangako. Tatawagin kayong bahaghari." At iyan ang alamat ng bahaghari. Isang paalala na sa kabila ng ating pagkakaiba, mas maganda at mas matatag tayo kapag tayo ay nagkakaisa. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa marami pang mga alamat. Hanggang sa muli,